So yan, naglilinis tayo ng ating... Ha? Figs! Yan si Kuya sa si Manong. Parang garden day today Ito puro damo to. Ay! Is that akala ko there's a frog. Okay. So yan, it looks like a frog. So yan guys, ang ating gubat. Ang napabayaang garden. So ito, bubunutin ko na to kasi dito dati nakatanim yung aking malunggay. Magtatanim na naman ako ng malunggay guys. Itong ating, ang tawag dito, yung grapes natin. Okay. Naging gubat na siya. May figs daw, sabi ng asawa ko. Tamang hindi. Aba, may kamatis na kaunti. Ayan. Ayan. Grabe, nakakatakot. Okay. Ayan, may mga figs. Pero hilaw pa. Pero may nangangamoy siya. So baka merong hinog dyan. Hindi lang natin alam. Sunflowers. Mahirap pala siya. Dapat ikat talaga. So, may pangkat kami. Ay, grabe. Kasi sobrang init. Ayan Ano yan, nag-volunteer. Dami na kami dyang natanggal. Ayan guys. Ano guys, alas 7:45 na ng gabi. At maliwanag pa rin. May happenings dun sa parking lot. Hindi ko alam kung ano. Tapos yan, di ba, tinabtaban na to ng asawa ko. Nag-ano siya. Ayan guys, mukhang malaki tong aming property. Pero actually, kita niyo yung yun sa may garden na yun. Kay Manong na yun. Yung buong yun. Ang amin ito lang. Ito lang yung sa amin. From doon. Sa may, kita niyo yung ito lang yung aming property. Oh, ang daming ano ni Manong Ayan, from dito hanggang dyan lang. Yan yung property natin sa likod. Hanggang doon sa unahan doon. Pero itong dito, di kay Manong na yan. Property namin. Mukha lang malaki kasi walang bakod. Pag may kapera ako, babakuran ko to. Ating garden na magulo. Ayan. Tapos, shed doon. Tapos yan yung garage house dito. So, sa mga bago nating viewers, ayan. So, dyan yung aming puro tiny house tong nangyari. Ito yung ating storage house. Nandyan yung mga tambak na hindi kailangan, mga pang-gardening. Hindi na kasya. At nakalabas na yung mga bisikleta. Napakadaming bisikleta ng mga bata. Tingnan nyo guys. Nauulanan. Ayan din. Parang masyado ng maliit chemical yun. Pero nagagamit pa ni Ben. Tapos, ito yung side nung garage house. Dati to guys talaga is storage lang siya. Ginawa nga siyang bahay. Tapos ito yung heater. Split type siya. Heater, ayan, DC inverter siya. So, split type. Hindi ko alam kung basta ganun. Heater and air conditioner siya. Yan lang. Tapos, ito yung actually likod ng garage house yan. Pero hindi namin binubuksan kasi wala siyang screen. So, kahit buksan mo siya, papasok ang lamok. Tapos, dito yung meron pa ditong storage. Yan yung aking bike actually. Ba't nasa labas to? Kasi nga wala nang space dun sa binibisikleta ko yan guys. Ginagamit ko yan. Tapos ito yung ating hose. Tapos ito yung ating tiny house. So dito yung mga pusa nakatira. Tingnan natin kung ano ba itsura ng... Oh my! Yun ang kapal ng yelo. Kaya pa humingi siya nitong bed pad. Sabi pahingi daw. At hindi ko naman naintindihan masyado yung pala. Masyadong daming yelo. So dapat pinatay na lang niya. So yeah, meron guys kami ditong ref. Dito sa tiny house. Maliit lang. Maliit na ref. Ayan, dito nakatira ang mga pusaan. Sa mga bago nating manonood. Ito yung dito siya nagre-review ng kanyang mga produkto. Diba ako dun sa garage house na yung aking opisina. Siya naman dito. Ito yung bagong dumating. At mga model namin is mga pusa. Mga model. And meron pa dito.
Okay, tapos ito yung ating window through the garden. Yan. Meron kami ditong patio. Ayan. May something going on dun sa... Tapos meron kami, di ba, parking lot yun. Meron kaming gate dito. Papuntang parking lot. So, doon nagbibisikleta yung mga bata. Tapos, ayan. Napakita ko na to before. Yan, may mga ilaw-ilaw dyan yung asawa ko. Nakabukas yung ang tawag doon? Yung pinto. Dahil, para yung mga pusa, lampasutan. Dito nakatira yung mga pusa, guys. Sa mga bago nating manonood, ayan, napakita ko na to before. O mga ilang buwan na. Pakita ko ulit. So, ito yung collaboration. Collaboration is meron, kasi nagre-review yung asawa ko ng mga produkto sa Amazon or Amazon product. So, pinapadalhan siya ng company. So, yan, sa pusa. Para pwedeng dito, pwedeng pusa na umakyat. Diba mahilig silang umakyat? So, ito isang set to na ganyan talaga yan. Para meron siyang step dito. Para hindi sila maboard ba? Ganon. So, meron dito. Mahilig sila kasi ang mga pusa na mag-ano sa window, nakasungaw. Meron din ditong step, may scratcher, another step, another one. So, parang ganon. Ayan. Paakyat. Ayun. So, yan. So, bukas gusto kong pumunta sa Costco kasi bibili pa ako ng ganito para sa bahay, sa kwarto namin, pansamantala. Kasi, meron ako dong nakatambak na something. So, yan. Dito siya nag-film. Yun ang kanyang backdraft. Tapos, yan yung camera. Ito yung kanyang ilaw. Tapos, yan yung bahay ng mga pusa. May paakyat doon, hanggang doon. Kaya lang, ang problema ng mga pusa, inaano ba na yun, ini-scratch nila yung bubong. Ala. Ayan, Ba may bagahe ako doon? Ba't may bagahe? Tinapon ko na yun. Sabi ko, itapon na yung bagahe. Hindi ko na kailangan. Takaw space pa. Sabi ko, ano na lang. Dispatcha na lang. Pangbenta ko to Sa host. Sa host to Sa host. Dito yung banyo. May banyo kami dyan. Wala yatang ilaw dito. Basta may banyo dyan, guys. Tapos dito, may shower. Ayan, may shower dyan. May hot and cold din dito. May shower siya. So yan guys, mukhang malaki lang yung backyard pero kay Manong yun. Yung kupitan lang pa yung asawa ko ito. Kasi sabi ko, tanggalin na natin lahat. Pati ito, ayoko na nito kasi yan dito yung malunggay ko. Ang hirap niyang bunutin. Ito kasi lumaki na. Mga sunflower yan So, naging gubat na. Napakita ko na yan. Yan yung kanyang kalabasa. Ala, nayak-yak ng kay dading Yan kay Manong na garden. Daming kamatis. 'Di ba? Ayun So, yan lang guys, ang ating backyard. Yan ang ating backyard. Tapos, dito dati nandito yung mga basurahan. Kasi dito guys, meron kami na recycling and ano ba ito? Yung general trash, ito. Parang general siya. Tapos yung mga recycling bin, ito yun. Ito yung recyclables only. So ito kailan bang pick up nito? Thursday. Puro mga kahon. Ayan mga kahon. Tapos ito naman yung general na trash. Tuwing Tuesday naman ang pick up nito. So, yan. So, inilalabas namin to Tuesday ng Monday ng gabi. Ito naman, Wednesday ng gabi. Kasi sa umaga ang pick up Sa umaga ang pick up. Tapos, meron kami ditong camera. Actually, may camera to lahat. Dito, camera dito. Ayan, lahat may camera. Sa unahan ng bahay, ang camera yan. Tapos, ito yung ating collaboration niya to, padala ng kumpanya. So, tinanggal na dito yung basurahan. Dati dito yung basurahan. Tapos may pailaw siya dito pag gabi. Galing niya sa collaboration. And then,
Yan, magandang mag-upo-upo dyan habang pinapanood yung mga bata ba, binabantayan habang naliligo. Yan. Tapos, meron pa ulit camera dito. Ayan guys, oh. May camera pa ulit dito. Ayan. Aba, meron pala ako dito marigold. Oh. Ayan, tumutubo. At saka may camera din doon sa unahan ng bahay. So, lahat dito may camera kami. Kaya kita lahat dyan. Tapos binigyan niya pa si Manong ng camera actually. Hindi ko alam kung naikabit ni Manong. Doon din sa likod meron din ng camera. So, buong palibot may camera. Minsan nga may pulis. Bawa, merong something dito sa amin. Pupunta dun dito, kakatok kasi hihingi ng footage yung mga pulis. Kasi sa unahan ng bahay may camera kami. So, kung meron daw nakita na ganyan, something. Kaya lang to, ma-light siya. Sabi ng asawa ko minsan, umano raw. Ang tawag doon? Humangin. Nakita na lang daw niya to. Ay, umakyat na lang. Parang Mary Poppins. Umakyat na daw ng ganyan. Teka, umakyat na raw. Yung malapit ng mapayed. Yung mataas ng ganyan. Nahagip niya lang daw. Kasi nga maano siya, hindi siya mabigat dun sa tusukan. Naangat siyang papaganon. Sabi ko, parang Mary Poppins. Oo, nahagip daw niyang ganyan. Kasi nakalimutang i-fold. So, yan. So, ito ay 4 na upuan. Ayun pa yung 2 pang upuan. Yan. Aba, may pailaw pa dito. So, doon sa side na yun. Tapos, kagabi, sila dito, nag-movie. Nag-movie yung merong projector yung asawa ko. O, diba? Kaya lang guys, malamok. Tapos dito, nagtatago-tagoan kami dyan dati. Dito yung taguan. Ayan guys, yan lang yung ating backyard. So, maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Pero okay na, pwede na. Tapos nga meron tayong maliliit na bahay. Yung una, ito, pangalawa. So, parang 3 maliliit na bahay. And then, ito na yung garage house. And to connected to siya bahay namin. Connected siya. Hanggang dun. Nakakonect siya. Tapos yung ilaw na yon, bumubukas siya pag gabi na. Automatic din namin pinapatay. Automatic siyang namamatay. Pag lang dumilim, nagbubukas siya. So, itong lagay na to, ano na to guys, 8 o'clock na. 8 o'clock na. Okay guys. Pasok na tayo. Mag-aayos ako dito sa garage house. So, yan guys. Marami nagtatanong sa inyo kung babalik pa ba ng Amerika yung parents ko. So, ang sagot guys ay hindi na. So, for good na sila sa Pilipinas. And I think mas okay sila doon. Dahil dito nung buong stay nila dito sa Amerika, nandito lang sila sa bahay. Nakakulong lang sila talaga. Nakakulong lang. Parang lumalabas lang sila kasi may appointment. Ganun lang. And wala silang interest na mamasyal, kahit ayain mo, hindi sila excited, kasi nahihirapan lang sila, parang ganun. So, yun, kaya nag-decide na tayo na iuwi na sila sa Pilipinas. And, ano pa ba? Meron kasing mga nagtatanong sa inyo guys, kung humihingi ng, yung parang, yung na-experience ko sa pag-aalaga sa kanila. Kasi meron din siyang parents na dadalhin nila dito sa Amerika. So, sa aking na-experience is very challenging yung pag-aalaga ng magulang. And, like kung sasabi na hindi lang naman anak yung pwedeng mag-alaga ng magulang. Pwedeng ibang tao rin. Lalo na dito sa Amerika, medyo iba yung sitwasyon. Siguro, kung siguro yung mga anak is nasa Pilipinas, mas madali alagaan yung parents na ikaw mismong anak nasa Pinas kasi marami kayo dong may kamag-anak. Dito sa case ko kasi case to case basis yun, ako lang yung nandito sa kanila. And then, yun nga, dumating pa yung time na ako pa yung masama dun sa iba kong mga kapatid na hindi napunta dito. Basta pag mag-aalaga ka guys ng magulang, ikaw pa yung masisisi sa lahat ng bagay. Maraming makikita sa'yo na hindi nakita yung mga positive, puro negative. Kung ano yung nasabi mo, kung ano yung, both sides yon, both parties. So, mahirap guys, naging challenging yon para sa akin. Hindi nyo lang nakikita sa vlog, pero very, very challenging yon. So,
para sabi ko nga, para patas na yung laban, 'di ba? Wala nang masabi sa akin and everything. So, iniuwi na natin sila sa Pilipinas. And sa mga nagtatanong kung meron guys na kung meron silang kasama, no, meron guys. So, meron sila actually yung pumili dun sa meron kaming caregiver na inirecommend sa kanila, kaya lang hindi nag-workout sa kanila. Gusto nila sila yung pipili. So, meron silang um, caregiver doon. So, hindi naman sila basta lang ibinagsak at wala. Meron guys, meron. So, pinakita ko naman siya pero hindi ko nga masyado siyang vinlog kasi hindi naman, very private people naman itong mga tao. Hindi man lahat na gustong nasa vlog, nakikita sila sa vlog, meron talagang private sila. So, pahapyaw lang, pero meron guys. So, huwag kayong mag-alala. And, at saka, mahirap pag ako lang ang nag-iisa. Paano pag ako magkasakit? Yung pamilya ko magkasakit. Ako lang yung kamag-anak nila dito sa Amerika na kasama nila. Yun. So, parang ako lang talaga. Tsaka yung asawa ko tumutulong siya. So, napakahirap, napaka-challenging. So, bago nyo isipin na dalhin yung parents nyo dito sa Amerika, especially pag mga may sakit na, tapos, basta napakahirap. Yun. Siguro, kalimitan kasi ng mga pumupunta dito sa Amerika is yung, hindi pag gano'n. Siguro pag mga nasa may edad na, parang hindi nila may enjoy yung Amerika. Especially, kung gaya sa state namin is maema. Yung weather pa iba-iba. Minsan sobrang lamig, sobrang init din. Though, comfortable naman sila dito sa bahay kasi dito naka-aircon. Di ba, yung pagkain, dumarating, may nagpapadala ng pagkain, may ganyan. So, okay naman. Kaya lang, hindi sila, parang sobrang hirap kasi nga dito sa Amerika, ako lang yung, kumbaga dito walang katulong, walang caregiver. Nabanggit ko na yun sa vlog, dito talaga mano-mano. Kung 5 anak mo, lahat yun ikaw. Kung meron kayong kamag-anak dito, pwedeng iwan yung mga bata. Pero iba yung mag-aalaga ka ng magulang matatanda. Tapos pareho pa silang may sakit. Ako lang, nag-iisa ako. So, yun guys. So, yun lang ang aking may ibahagi sa inyo. Kasi may magtatanong, paano ate yung ginawa nyo sa, sa pag-aalaga? Paano? Yun yung maraming challenges guys. Sobrang challenging yung 4 years na yun. And, parang minsan naleleglect ko na yung pamilya ko. At sila rin, nung bandang huli, kasi hindi ko na kinakaya. And sinasabi ko naman yun, na hindi ko na kaya. Dahil talagang kahit anak, susuko minsan. Kasi hindi siya madali. Hindi siya madali. Yun. Tapos yun nga, nabubuntunan ka pa ng ng galit. So, ganun. Okay, so parang hindi pa sila masaya sa pag-aalaga ko. So, mas mabuti na sila sa Pinas. Saka, doon naman talaga sila, doon sila galing eh. Yun talaga yung home nila, hindi tong Amerika. Kalimitan ng mga matatanda, gaya din dun sa comment section na sinasabi niya, kalimitan ng mga matatanda na pumupunta dito, bumabalik din sa Pinas kasi nga, there's no place like home. So, yun guys. So, yun lang, and sana makatulong tong aking vlog. Pero yun guys. So, ngayon, makaka-focus ako sa aking pamilya. And, yeah, parang ano na yung palagi mo rin silang iniisip nandito sila, 'di ba? Hindi ako nakakapunta dito, guys. Lately, hindi na ako nakakapunta dito masyado. Sobrang busy ko pag-aasikaso ng pamilya ko, ng aking konting hanap buhay. Kasi kailangan ko din maghanap buhay para sa pamilya ko. Lately, ang dami na nilang appointments, guys. As in, syempre nagkakasakit na. Ang dami nilang appointments. And parang anong nangyayari, ang nagagawa ko na lang is magdala sa ospital. Parang yung trabaho ko, hindi na rin ako makatrabaho kasi nga, dumating yung time na twice a week na yung appointment, dadalin mo, tapos pag ganun, maghapon na ka na doon, tapos may time pa na may therapy pa, so 3 araw na sa 1 linggo. So, hindi ko kayang ganun na, na full, na hindi. Kailangan din ako ng pamilya ko, kailangan kong kumita rin, 'di ba? Kasi may hanap buhay para sa pamilya ko. So yun guys, so kaya umuwi na sila. I think it's a good decision, and especially
kung yung parents mo naman, hindi naman sila mga citizen, wala silang benefit. So, mahirap talaga. Mahirap. Magastos. Every punta ng ospital, cash yun guys. And hindi siya madali. Though hindi sa akin nanggagaling yung cash na pang-check up, pang ano. Pero, mahal ang gamutan. So, yun guys. And, yeah, tinry naman natin yung ating best. Kaya lang, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Ayun. Yun yung sagot. So, yun guys. Hindi na sila babalik dito sa Amerika. For good na sila sa Pilipinas. And kung meron pa kayong mga questions na pwede kong sagutin, yun lang guys. Bye!